Marami pong nag-comment sa akin 'no, dun sa pag-post ng picture sa social media para maningil 'no. Iba-iba po ang natanggap kong mga komento 'no, may mga sumang-ayon, meron pong, hindi sumasang-ayon, okey. Lilinawin ko po 'no, yung pong video na yun, yung pong batas na yun ay ginawa kasi ang lahat ho ng tao, may karapatan naman po talaga. Kaya nga meron ho tayong human rights, 'di po ba? So, uulitin ko po ano, ako po ay, isang credit and collection practitioner. Ano po, collector po ako. Yung pong aking mga, um, isine-share po 'no, sa aking mga videos or mga content na aking ginagawa, base po sa aking, pagsasaliksik at base po sa aking eksperyensya, okey? Pasensya na po kung hindi ko po nasagot lahat yung mga komento 'no. Dito po sa video na 'to, susubukan kong sagutin lahat. Meron po kasing, nagkomento na, ah, bakit daw lahat na lang ng batas, ang pinoprotektahan is yung nangutang. Okay, kagaya po nung sinabi ko kanina, hindi po pinoprotektahan yung nangutang. Ang pinoprotektahan po doon is yung kanyang karapatan. So, bawal po siyang iharas. Okay. Ang tanong naman, meron din ng komento na, hindi na nga nagpapakita. 'Di ba? Paano pa masisingil? Okay. Marami po kasing pamamaraan. Ano. Ganito po kasi yan. No? Hindi po kasi porket nagkaroon tayo ng ipon, okay? Gusto na natin pasukin ang pagpapautang, okay? Kailangan po kasi ito'y pinag-aaralang maigi. Ano po? May mga batas po kasi dapat sinusunod, okay? At may proseso po dapat na sinusunod, okay? Isa na po is yung imi-mitigate mo yung risk. Hindi po lahat ng tao na manghiram sa inyo, pahihiramin nyo na. Kunwari po, ako, kaibigan nyo, lumapit ako sa inyo, no? Ah, nanghihiram ako ng 10,000. Tatanungin mo lang kailan mo babayaran. Tapos ibibigay mo lang. Hindi po ganun. May proseso po yan. Di po ba? Tingnan nyo ho ng dokumento. Ang anuhin natin is, hindi, imitigate natin yung risk, no? By proving na, ito talaga dito nakatira. So, hingan mo ID. Di po ba? Proof of billing. Diba? Kasi nangihingi ho siya ng pabor sa inyo, nangingihiram siya. Diba? Tapos, pag pinasok niya yung utang na yon, kailangan po may kasulatan kayo na magkano ba yung kailangan yung bigay na interest kada buwan, gaano kahaba niyo bang babayaran, meron po ba yung processing fee, may penalty po ba yan. Yung mga detalyeng ganun kailangan po nasusulat yan. No? Hindi ho basta-basta ang pagpapautang. Yun nga hong malalaking kumpanya nahihirapan eh. Di po ba? Kayo pa po na pinaghirapan nyo yung pera, no, galing sa ipon nyo, tapos pahihiram nyo lang sa tao na, oo, kaibigan ko. Di ba? Hindi, it doesn't work that way po. Tapos hindi man lang kayo, hindi nyo man lang minitigate yung risk nyo. Di ba? Tsaka po sa paniningil, hindi lang po yan tawag, SMS, hindi po. Pagka yun po, nag-due na lahat at demandable na, no? Padalan niyo po ng demand letter, no? Bakit, no? Kasi po yung demand letter po, isa po yung tool o kasangkapan para sila ay maidemanda nyo. Okay, kung pari po yung halaga is less than 1 million, so pupunta kayo sa small claims. Ano po ba ang requirements doon? So, demand letter po, isa yon. Yung kontrata, yung salaysay ninyo. Tapos, kung kayo ay parehas ng lugar, no, kagaya parehas sa city or municipality, pababarangay nyo pa ho siya. So, kailangan po meron kay certificate to file action na nakuha doon. No? Para po kayo makapag-file ng small claims. No? Ang small claims po, hindi nyo kailangan ng abogado. Okay, mediation po 'yan, no? Paghaharapin kayo, no? So magbibigay na kagad si judge ng ng kanyang hatol, ano? At ano 'yon, dapat 'yon masunod 'yon. Alam niyo po, natutuwa ako dun sa mga
sa mga natatanggap ko pong komento, no. Samut-sari po, may mga sumasang-ayon, may mga hindi, no. Isa lang po itong katunayan na talagang ang pagpapautang po sa Pilipinas, marami pa po talaga dapat tayong malamang batas. Ano po? Kasi ang nangyayari, akala ho nung iba na pagka ho nagkaroon ng konting ipon, po pwede na pong magpautang. Hindi ho ganun. Hindi ho basta-basta ang pagpapautang. Ano po? Kailangan po mahabang study yan. May pagpaplano. Anong gagawin mo pag hindi nagbayad? Ano ba yung mga hakbang para hindi ka maloko? Kailangan po pinagpaplanuhan. Ano po? Ngayon, sasabihin nyo, kasi nakakaawa ako dun sa tao na mangungutang o nanghihiram. Kung kayo po ay naaawa, no? Una nyo iisipin, magbabayad ba yan o hindi? Kasi ako as collector po, ang lagi kong iniisip pag kami nangungutang sa amin, hindi magbabayad yun. Kailangan niya ngayon i-prove sa sarili, sa akin, na kaya niyang magbayad. Kasi isi-CI ko siya 'Di ba? So pagka CNI ko siya, ang lagi kong nasa isip, hindi magbabayad to. Ngayon, siya ngayon habang ginagawa ko yung credit investigation, kailangan i-prove niya sa akin na kaya niya magbayad. Dapat ganun din po kayo. No? Lagi niyong iisipin, hindi kayo babayaran. Kasi pera niyo yan, pinaghirapan niyo yan . Diba? Kaya kailangan, ang pinaka-importante po dyan is, i-mitigate niyo yung risk. No? So, manghingi kayo requirements. Diba? Hindi porkit kaibigan niyo yan, hindi na kayo susubain yan. Yun nga ho pinakamahirap yung pinakamalapit pa sa'yo, susuba sa'yo. Kadalasan ho yan. At lagi hong nangyayari yan kasi naaawa tayo dun sa tao. Diba? Trait ho ng Pilipino yan Diba? Kung talaga naaawa ka, wag mo na sigurong pautangin. Kung meron kang maliit na pera, bigyan mo na lang. At least wala pang utang sa'yo. Nakatulong ka pa rin. Diba? Hindi na, kumbaga, hindi ka nakapagdamot sa kanya. For example, kailangan ng 10,000. Diba? Okay, kung may pera ka, bigyan mo 1,000. Pare, wag mo nang bayaran. Ano ko na sa'yo yan? Tulong ko na sa'yo. At least nakatulong ka pa rin. Diba? Hindi pa sumakit ang ulo mo na meron kang buwan-buwan na sisingilin o meron kang taong hinahanap kasi hindi nagbabayad. Di po ba? Ang sa akin lang po, no, kaya ako po ginagawa ito is para po makatulong ako hindi doon sa mga sa mga hindi nagbabayad o nagtatago. Tumutulong po ako para malaman nyo po, yung kasi baka mamaya isipin nyo, ay po, mag-post kayo sa FB, siningil nyo, scammer, alert, ganun kayo, diba? Hindi nyo alam yung batas. O, sino ho ang natalo? Kayo. Criminal case ho yan kung 5,000 lang inutang nun, civil case lang po yun. Diba? Kayo na nag-post sa social media, criminal case ang sa inyo, may kulong ho kayo. O di po ba? Kaya ko ho ginagawa ito actually, hindi naman para sa kanila, para po sa lahat. Wala po akong pinapanigan dito kasi collector din ho ako. Actually, tanong ko rin ho yan nung bago kong collector, bakit ang batas natin puro Pero napagtanto ko po na hindi pinoprotektahan ng batas yung nangutang. Ang pinoprotektahan niya po yung kanyang karapatan. Okay? Para po malinaw, yung karapatan niya po ang pinoprotektahan. Ngayon, tayo po as nagpautang, gawin natin yung due diligence natin. Padala natin ng demand letter. I-demanda natin, may small claims court na po Di po ba? Para madala. Di ba? Kasi ang ginagawa, tatawagan nyo, kakalabitin nyo. Hanggang sa mag-aaway na lang kayo. Ganun ho yan, talo pikon Di ba? Inip talo. Di po ba? I hope po, may natutunan kayo o may nalinaw ako, no? Sa aking purpose, sa pag-create ng content na ganito. And I hope po nasagot ko yung ibang mga tanong na talagang napakarami po. Hindi ko inaasahan na puputok ito sa TikTok Papasalamat po ako sa inyong pagsuporta. And I hope tuloy-tuloy po ang inyong panonood ng aking mga videos para naman po makatulong ako sa iba pang mga may konting kailangan matutunan sa larangan ng pangungutang at paniningil. I hope nakatulong po ako. Maraming salamat po.
Yun lang.